Magandang araw sa inyo, mga bata! Ako si Kwento Tayo PH, ang inyong masayahing tagapagsalaysay. Ngayon ay may dala akong isang alamat mula sa ating mga ninuno. Isang kwento na hindi lang basta kwento, kundi isang paliwanag kung bakit may halamang makahiya. At kung paanong sa likod ng hiya ay may pusong punong-puno ng pagmamahal. Kaya humanda na, ihanda ang inyong imahinasyon at sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Maria ng kanyang hardin at ng isang mahiwagang halaman na tumitiklop ang dahon kapag hinawakan. Ito ang alamat ng makahiya, kapwa mabait ang mag-asawang Mang Dodong at Aling Iska. Si Mang Dodong ay isang masipag na magsasaka, samantalang si Aling Iska naman ay bordadora. Maaga silang gumigising tuwing umaga upang magtrabaho. Si Mang Dodong ay agad pumupunta sa bukid pagkatapos mag-agahan. Samantalang si Aling Iska ay abala sa pagbuburda ng mga barong na kanilang ipinagbibili sa pamilihan. Marami silang napagbibilhan ng kanilang palay at mga burdang baro. Tahimik at masaya ang kanilang pamumuhay. Ang tanging alalahanin lamang nila ay ang nag-iisa nilang anak na si Maria. Kahit 12 anyos na, ay napakamahiyain pa rin ng bata. Nagtataka ang mag-asawa kung bakit gayong madali naman silang makihalubilo sa iba ay tila ba takot sa kapwa-tao ang kanilang anak. Upang matutong makisalamuha sa kanyang mga kalaro, pinakiusapan nila ang mga anak ng kapitbahay na isama si Maria sa pamimingwit ng isda. Subalit palaging walang silbi ang kanilang paghihintay. Sisilip lamang si Maria sa bintana, ngunit hindi bumababa upang sumama sa kanila. Tuwing kaarawan ni Maria, naghahanda ang mag-asawa at inaanyayahan ang mga kapitbahay. Umaasa si Aling Iska na matutong humarap si Maria sa mga bisita. Si Mang Dodong naman ay nais sanang matutong magsilbi sa kapwa ang kanilang anak. Ngunit laging bigo ang mag-asawa. Kapag may bisita, si Maria ay nagkukulong sa kanyang silid. Kapag may naririnig siyang yabag ng paa, lalo siyang natatakot. Kahit anong hikayat nila, si Maria ay patuloy na nagkukulong at umiiyak. Hindi man siya pinapalo ni Mang Dodong, siya ay pinapagalitan minsan dahil sa labis na hiya. Ngunit agad nawawala ang galit kapag nakikita nila si Maria sa kanyang hardin. Ang hardin ang masayang mundo ni Maria. Umaga at hapon, abala siya sa pagdidilig ng halaman. Masaya siyang nag-aalis ng tuyong dahon at tuwang-tuwa kapag namumulaklak ang kanyang mga tanim na dapo, sampagwita, kamya, krisantemo at rosas. Bagamat mahiyain si Maria, mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Gusto niyang tumulong sa kabuhayan ng pamilya. Marami po akong napamumulaklak na rosas, Inay. Maaari po ba nating ipatinda sa kapitbahay? Ani Maria. Kahapon ay krisantemo, ngayon ay rosas naman. Natutuwa ako sa iyo, sagot ni Aling Iska. Talagang ibinubuhos mo ang pagmamahal mo sa iyong mga halaman, kaya madaling namumulaklak ang mga ito. Totoo po iyon, Inay. Kinakausap ko po ang mga bulaklak. Kahit hindi sila sumasagot, alam kong naiintindihan nila akong gusto ko silang mamulaklak ng maganda. Hay naku Maria, sana ganyan din ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Sana ay matutunan mong tanggalin ang sobrang hiya mo. Napayuko si Maria at tahimik na tumulo ang kanyang luha. Ni hindi niya maipaliwanag kung bakit hirap na hirap siyang humarap sa mga tao. Isang umaga, ginimbal sila ng isang masamang balita. Sinalakay daw ng mga tulisan ang kalapit bayan. Marami ang napatay at ninakawan. Nabagabag sina Mang Dodong at Aling Iska. Hindi nagtagal, may narinig silang malalakas na yabag ng kabayo. Dumating na nga ang mga tulisan. Buksan mo ang baul na yan! Sigaw ng mga tulisan. Parang awa nyo na po. Matagal naming inipon ang perang ito. Pakiusap ni Mang Dodong habang yayakap ang telang may lamang salapi. Walang ipon-ipon! Akin na yan! Sabay pokpok ng sandata na nagpatumba kay Mang Dodong. Nang akmang itatarak ang gulok sa kanya, nagsisigaw si Aling Iska. Maawa po kayo! Kunin nyo na lahat ng alahas at pera namin, wag lang nyo pong patayin ang asawa ko! Hinablot ng tulisan ang alahas at narinig pa nilang may nagsabi, may anak daw kayong may hardin, tiyak marami ring pera yun.
Nang akmang lalabas ang tulisan papunta sa halamanan, humarang si Aling Iska. Dahil sa galit, itinulak siya at nawala ng malay. Pinuntahan ng mga tulisan ang hardin, ngunit kahit anino ni Maria ay hindi nila nakita. Pagod sa kakahanap, tuluyan na silang umalis. Pagkagising ng mag-asawa, agad nilang pinuntahan ang hardin. Wala si Maria. Habang paikot-ikot sa paghahanap, nasugatan ang paa ni Mang Dodong. Tinik, pero teka, parang nahihiyang tumikom. Aniya, napaluhod si Aling Iska sa harap ng maliit na halamang tumitikom ang dahon kapag nahahawakan. Ito si Maria, ang anak nating nawawala. Umiiyak na sabi ni Aling Iska. Ang halamang iyon na tila nahihiya ay inalagaan nila mula noon. Namulaklak ito ng kulay lila at pinangalanan nilang Mariang Nahihiya na kalaunan ay naging Mariang Makahiya hanggang sa makilala bilang Makahiya. At diyan nagtatapos ang ating alamat, mga bata. Isang mahiyaing batang si Maria na hindi man palakibo sa kapwa ay may puso ng isang tunay na anak na mapagmahal, masinop at maalaga, lalo na sa kanyang mga halaman. Sa panahon ng panganib, nawala siya sa paningin ng lahat, ngunit pinaniniwalaang ang kanyang kaluluwa ay nanahan sa isang maliit na halaman na mula noon ay tinawag na Makahiya. Ano ang aral ng kwento? Una, ang pagiging mahiyain ay hindi kahinaan. Minsan, ang mga taong tahimik ay may pinakamatibay na pagmamahal sa kanilang pamilya at kapaligiran. Ikalawa, ang pagmamahal sa kalikasan ay isang magandang asal na dapat pamarisan, tulad ni Maria na buong pusong inalagaan ang kanyang hardin. At ikatlo, sa bawat nilikha ng Diyos may nakatagong kwento, kaya dapat nating igalang, pahalagahan at pangalagaan ang lahat ng bagay sa ating paligid. Kaya mga bata, sa tuwing makakakita kayo ng halamang makahiya, alalahanin ninyo si Maria, ang batang mahiyain, ngunit may pusong busilak at puspos ng pagmamahal. Ako si Kwento Tayo PH na laging nagsasabing kung saan bawat kwento ay may aral at bawat aral ay may kwento. Paalam mga bata, hanggang sa susunod nating kwento. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat, paalam.